Tao po. Good morning po. Pwede po bang tumuloy para po kayo ay ma-interview saglit patungkol po sa inyong negosyo? Oh, hi! Oo, sure. Tuloy po kayo. Salamat po muli sa pagpayag ninyong ma-interview ko kayo. Pwede po bang magpakilala kayo at sabihin kung ano po ang inyong negosyo at kung kailan po ito nagsimula? Hello! Ako nga pala si Joyce S. Zamoraga, 33 years old, and from Sipalay City, Negros Occidental. So, yung business namin po ay pinangalanan po namin siya na JJ, or pangalan po namin yung asawa ko, yung June and Joyce. So, yung negosyo namin is all about yung simpleng mga pagkain na binibenta namin sa market, sa school, sa mga karinderya, mga ganun. So, dalawa actually yung produkto na na-produce namin. So, yung una, tinatawag namin itong JJ Frozen Delight. At ito naman yung business namin na JJ Homemade Banana Chips. So, naitayo namin ang negosyo nito. Just this year lang, oo, that was March, no? Na-start namin ang negosyo namin ng March up until now, no? So, yun po siya. Maraming salamat po sa pagsagot sa unang tanong. Pangalawa naman po, ano-ano pong mga problema sa komunidad ang gusto po ninyong masolusyonan? When it comes to kung ano ang tinutugunan ng business namin, actually we plan long term, no? Hindi namin ginagawa itong business na to for this moment alone, no? Kundi tinitingnan namin is yung long term. Kasi ako at ang asawa ko, we are both church workers. So ever we stop for this moment, kasi nga nag-aaral ako ng BS Entrepreneurship. So napagplanuhan namin na tatapusin ko muna siya at magsisimula kami ng negosyo at i-establish namin kasi we are looking forward that someday may pagpatuloy namin yung ministry, especially we are planning and really praying na makapagpatayo ng school for the school ministry and yung simpleng sports center lang for the sports ministry naman. So for now, we are training ourselves, no, to build relationship with people. We're training ourselves na lumawak po yung connection namin. So, by our business na ginagawa ngayon, itong aming Frozen Delight at itong homemade banana chips namin is nakakatulong ito for the moment sa pagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga tao, no? Kasi itong ice cream day namin, oo, mura lang siya tapos healthy na at masarap po siya. At ito namang homemade banana chips namin, of course, made with love talaga kaya masarap po siya. So for now, yan po yung nagiging natugunan ng ministry namin, no, sa mga tao. And also we through this business, we were able to support a church and we were able to support our family na dito sa amin sa bahay. So yun po. Pero paano nyo po nasisiguro na may kita pa rin kahit na ito po ay nakakatulong sa ating komunidad? When it comes to man sa kita, ayan. So, kahit na may kamurahan talaga yung presyo ng mga produkto namin at masarap talaga siya, pero sinisiguro pa rin namin na meron siyang kita kahit na konti. Dahil nga dun sa ano namin, sa advocacy namin to support the ministry, to support our family. So, talaga sinisiguro namin siya na kumikita pa rin, no? Kahit konti. At maganda kasi nga, kumikita kami by volume. Kung marami yung may produce namin, doon kami kikita. Pero kung konti lang yung may produce namin, lalo na pag tag-ulan, so maliit lang din yung kita kasi sino naman ang gustong kumain ng malamig sa di ba, sa tag-ulan, di ba? So, yun lang. Naman po, gusto ko pong malaman kung ano po yung isa sa mga pinakamalaking hamon na kinaharap nyo sa negosyong ito? So
so far, yung pinakamalaking hamon na na-encounter namin sa business is during sa startup, no? Yun nung nag-umpisa kami, ang daming kompetensya. Kasi hindi lang naman kami ang gumagawa ng ganito mga produkto ganito, ang dami. So, yun yung hamon sa amin, kung paano namin siya i-overcome. So, we praise the Lord for wisdom. Ayan. So, we overcome it through sa, nagbi-build kami ng relationship with people. Hindi kami umaatras agad na, wala namang customer, so paano to? So, what we did is, nag-strategize kami, no? So, pinalawak namin yung market namin, nagmumotor kami ng asawa ko, pumunta kami sa different places, ayun, at nag-ano kami ng school, ng mga tiyangge, na inaalok namin yung produkto namin. Binibigay namin sa kanya ng mura para i-resell din nila, no? Dun sa standard pricing talaga or sa SRP talaga. So, yun yung hamon namin. At nalagpasan naman, no, sa awa ng Panginoon. So, we use our selling point, no? Yung simple sa pag-smile, bibigay ng smile dun sa mga customer namin. Ayan. Tapos, pag-assure sa mga customer namin na masarap talaga yung produkto namin. So, for a couple of months, so starting March until now, is dumami na po yung customer namin. Lumawak din yung connection namin. So, meron na kaming constant na nilalagyan ng mga produkto namin. Meron na kaming school, may mga tiyangge, tapos merong butika, ganun. So, nalagpasan naman, no? Yung hamon na yun. Yung panghuli ko pong tanong, 5 years from now, ano po kaya yung nakikita ninyo na pagbabago, no, sa inyong negosyo? Alright. Speaking of long-term goals or long-term plans, alright. So, yung goal namin is not 5 years lang, no? But it's 10 years talaga yung nilulook forward namin. Na someday, may kita namin na ma-establish yung business namin, ayan, na makapagpapatayo ng yung school na talaga namin. Yung school ministry, ayan, tapos yung sports ministry. So, we look forward to see buildings in the future, to see students coming in sa school, and to see those kids or young people na nagpapatrain sila through the sports ministry. We look forward to see discipleship, no? Kasi sa panahon ngayon, kung makikita natin, kahit yung mga kabataan, na sila sa droga, ang dami na ng addiction nila. So, we look forward talaga in the future na we can see lives na nagbabago, no? At nakakilala sa Panginoon na mga buhay ng mga kabataan na hindi masasayang, yung mga buhay ng kabataan na malalaman nila kung ano yung purpose nila. Kasi nga, God has not created them na mabuhay lang, tapos kakain, tapos yun, magdodroga or mag-addict, ganun. But God created them at binuhay sila ng Panginoon kasi ang Panginoon may purpose sa mga buhay nila at maganda yung purpose ng Panginoon. So, we look forward na someday in 10 years time, makikita na namin yung fruit na yun na pinagpipray namin sa Panginoon at may mga buhay na mabago talaga. So, yun yung 10 years na namin, na goal ng asawa ko, Lord willing, no? Andyan sa kamay ng Panginoon.